Inaprubahan ng Senado ang resolusyon na inihain ni Senador Alan Peter Cayetano. Nakasaad dito na dahil sa edad at humihinang kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat magsagawa ng medical examination ang ICC. At kung mapatunayang lalala ang kondisyon sa kalusugan, hiling ng Senado na payagan siyang manatili sa ilalim ng house arrest. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian. Huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family. Batay sa tala ng botohan, 15 ang pabor, kabilang dito sina Zubiri, Marcoleta, Amy Marcos, Cayetano, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bongo, Sherwin Gatchalian, JB Ejercito, Loren Legarda, Ping Lacson, Erwin Tulfo at Mark Villar. Tatlo naman ang mariing tumutol, sina Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. 2 ang nag-abstain, si Senate President Vicente Soto at Raffy Tulfo, habang 4 ang hindi nakadalo. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doong nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Nawagan po ng resolution na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. But I rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya naging Pangulo sa mga isyu ng polisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang polisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bale lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Filipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes. Kontrobersyal ang hakbang na ito dahil malinaw na walang direktang kapangyarihan ang Senado sa ICC. Gayunpaman, ipinapakita nito ang posisyon ng mga senador na hindi dapat isantabi ang karapatan ng isang dating Pangulo kahit pa nakasampa laban sa kanya ang mga kaso ng crimes against humanity. As a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic, I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas. At nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako, we joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility, and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president, and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot
of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered. On the part of those who are pro-Duterte, there's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkwekwentuhan kami. Then he said the prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know 3 things. 1, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this: it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. No, most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him, no. But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, is to see the former president suffer
as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Yung akin dito, hindi politika. Hindi na politika po. Whether I'm administration or on the other side, I'm for the country, you know that. I'm for the Senate. I believe in the Senate. And I believe the leaders of the Senate, the leadership of the Senate, and of course the leaders of our country. We want our country to move forward. But out of humanitarian concerns, I have a father, Mr. President, who's 85 years old. He might be listening right now, as a matter of fact. And as 85 years old, he has to be assisted. Because once you're over 80 years old, po, your balance, you have a problem with your balance. I see that with my father and my mother that has to be assisted. She's 82. Mr. President, yung tatay ko may medyo hindi na early stage dementia kasi minsan nakakalimot na rin siya sa mga anak niya. At talagang pag ganun ang stage, pati gamot nakakalimutan niya. So imagine you have a leader, former leader of the president, on isolation in that area na not assisted, talagang madideteriorate yung tao, Mr. President. We accord in the Philippine law accords persons of or detainees, persons deprived of liberty, a chance to see their family, a chance to even get visitors from not just family members but also other members of their circle. I remember also former President Joseph Estrada was given hospital arrest, and he was also given he was accorded certain liberties even when he was arrested. Former President Gloria Macapagal Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako, hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin, DDS o Marcos or kabila. Hindi po. Ito po, I'm speaking as a son who has a father that has the same illnesses that the president is feeling right now. So mine is more an humanitarian, compassionate request. That's why we toned down the resolution, Mr. President. Ginawa ko na lang po one-page resolution, just showing in view of his age and deteriorating health, asking the ICC, we're just appealing to the ICC to allow it within the rules. It's allowed within the rules. As a matter of fact, there has been instances in the past that they granted this kind of privilege to persons with deprived of liberty. So yun lamang po, Mr. President. I don't want to belate the point any further. Hindi po to politika, hindi dahil ganito, ganyan. Walang political color to. It's just for humanitarian reasons, Mr. President. I know some of the families who are victims who would probably be angry at me, and I understand that. Pero yung akin siguro, if the position was done on anybody, sabi nga ni Senator Alan, may it be anyone, as a Filipino citizen, deprived of liberty abroad, we always grant help that we can. As a matter of fact, many death row inmates who've done karumal-dumal na krimen sa ibang bansa na Pilipino ay binibigyan po natin ng legal assistance, and also we try to push for their clemency. As a matter of fact, marami pong binigyan ng clemency in Middle East countries requested by the President. So yun lamang po, Mr. President, and maraming salamat sa ating mga kapatid na nakikinig po. Yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA at siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay
from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Projecto, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami ay lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nanghihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuunan na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi
at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. To support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest. Mr. President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws, but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya, at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit, napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal, and he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya, 27 po yung pinapadala ko sa kanya, nag-order yung mga nurse niya. Tsaka hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya si Ma'am Hanelet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag, sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa ospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon, pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016, kasama si Senator Cayetano, miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko, ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digong. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totoong tatay ko, 5 taon ko hindi nakikita. Tatay Digong, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente, dapat yon. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at pili po ng Pilipino.
Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon, na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Di po ako titigil sa aking pakikiusap sa lahat. Let's bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon. At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag nating ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po ay matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte. Kung ano man pong pwede nating maitulong sa kanya, bago huli na po ang lahat. Gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong
kasama dito bilang mga Pilipino. Bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. May I co-sponsor the pending resolution and herewith enter into the records portions of the September 11 defense request for an indefinite adjournment, in particular paragraphs 3, 4, and 7, to wit, all of the medical information collated leads to an overwhelming conclusion that Mr. Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, and his orientation to place and time. This is concluded simultaneously by a neuropsychologist instructed by the medical officer of the ICC Detention Center at the specific request of the registrar, and for this reason, the medical data presented to the pretrial chamber is neither partisan nor self-serving. For the reasons cited above, therefore, I seek your kind humanitarian consideration and a sense of judicial mercy, and urge that we plead for house arrest. Mr. President, I would like to associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on proposed Senate Resolution number 144, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility, to uphold the principles of humanity, irrespective of political interest or other gains. Ginong Pangulo, hindi may kakaila na si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang administrasyon ay naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon bilang mayor, vice mayor, congressman at bilang ika-16 na Pangulo ng ating bansa. Naunawaan ko na may iba't ibang pananaw ang bawat isa sa atin dito hinggil sa naging pamumuno ng dating Pangulo. Gayunpaman, hinihingi ng pagkakataon ang habag at pagpapairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Likas sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat ng karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sa edad na 80 anyos, hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan, matatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkus, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo, at kapwa mamamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya't hinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng sambayan ng Pilipino, kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda, lalo na may dinadalang karamdaman. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Naway manaig ang ating pagkakaisa, lasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa ring kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating Pangulong Estrada,
walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea. Please allow me to express my deepest thanks and gratitude to my colleagues in the minority bloc for pushing for this resolution that I am supporting, Mr. President. Mr. President, I am in favor of this resolution which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President, Rodrigo Duterte, under house arrest on humanitarian grounds. Mr. President, given his advanced age and reported health concerns, this measure affirms the principle that compassion and human dignity must never be set aside, regardless of political views, regardless of political color, or even legal proceeding. Mr. President, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor for quite a long time. And during that time, magkasama po yung migrant workers at Committee on Labor. And every time we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa, ang lagi po nating inisyal na pagkilos ay tulungan yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Ibalik sa Pilipinas, dito siya litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari. Agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. This representation, Mr. President, recognizes the national sentiments expressed in these two resolutions, Senate Resolution number 17 and 18. Gayunpaman, Ginoong Pangulo, naniniwala po ang kinatawan na ito na ang resolusyon na ito ay naghahangad na makamit o ma-strike yung balance, Mr. President, sa pagitan po ng paggalang sa mga international na proseso ng batas at ang pagtatanggol sa makataong pagtrato sa isang kapwa Pilipino. Anuman po ang kanyang dating posisyon. Naniniwala po ang representasyon na ito, Mr. President, na ang hustisya ay dapat ipaglaban. Pero hindi kailanman kapalit ang ating pagiging isang makataong lipunan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Majority Leader. With that, Mr. President, there are requests from some colleagues that we make it nominal voting. Some would like to vote one way or the other, Mr. President. We'll respect that. And I just ask that if there's an explanation, we could do it after the vote, Mr. President. So I move that You are yes. seeking a nominal vote
for the And the resolution. explanation of the votes would be Given after, Mr. President. after the voting? Yes, Mr. President. If they want, if they wish to. Well, what if we would want to explain our vote? You before- may, Mr. President. It's, of course, it was just an appeal, but you may. Usually, by tradition, we do it after, but if you want to do it while you vote, Mr. President, then we will, of course, Sometimes the accede vote to that we the make, President. because sometimes the vote that we make, the explanation is no longer listened to. Yes, Mr. President. You know, I understand. so that might be able to Yes, Mr. President. explain to the people, the public, and the colleagues why you are voting for that particular or your choice or decision on this vote. Yes, Mr. President. So, is there no period of interpolation? No more in period of amendments? No more, Mr. President. So this is the PS Resolution 144, 144, Mr. President. which you drafted, and Yes, Mr. President. different from the other resolution, the original Yes, resolution Mr. filed. President. This is for me, this would have been the best compromise, where we're focusing only on the humanitarian issue at hand, Mr. President. All right. So move. So, any objection? Hearing none, the Secretary will conduct a roll call, nominal voting, roll call vote. Roll call vote. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go. Thank you, Mr. President. If only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bale na siya ay tunuring kong kaibigan nung siya ay mayor pa ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyu ng polisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang polisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Filipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto kung bakit ako po'y bumoto ng oo, yes. Ako po'y isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon, galing po sa mga Pilipino na nandun. Katulad po ng pagkabagok ng ating Tatay Digong. Ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodan Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagka-Pilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan? Yun lamang po. Maraming salamat. This resolution will further divide our nation. But I rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest
rather than continued detention at the ICC facility in The Hague while awaiting trial for crimes against humanity. Mr. President, my decision is not a judgment on the merits of the case. The charges will be heard and decided by the proper tribunal. Rather, my vote is guided by humanitarian considerations. Former President Duterte is now 80 years old. According to reports, his health is deteriorating. Hindi po ito unang beses sa ating kasaysayan na tayo ay naging mahinahon at makatao sa dati nating mga pangulo. Noong 2001, si dating Pangulong Joseph Estrada ay pinayagang manatili sa house arrest. Ganon din po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinayagan sa hospital arrest dahil sa kanyang kalagayan noon. In granting the same to former President Duterte, we are not excusing accountability, Mr. President. As a nation that values compassion and respect for human dignity, kahit pa po sa mga akusado, we must show the world that justice is not driven by vengeance, but by fairness and humanity. Hindi po natin hinihingi ni walang sala siya sa kanyang mga nagawa. Tama po, sa libu-libo nating kababayan. We cannot just close our eyes. What we want, we are simply affirming compassion without abandoning justice, Mr. President. The law must be firm, yes, but it must be also be humane. Maraming salamat po. May God bless our people and our nation. Thank you, Mr. President.